kapulungan at kayo ibigay, ay huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong sasabihin. Datapwat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na iyon ay siya ninyong sabihin sapagkat hindi kayo magsasalita kundi ang Espiritu Santo. So, ang ating isang mahalagang dapat ginagawa para tayo mag-matured. Mga kapatid, don't try and don't expect to be matured in the faith without becoming involved in sharing the gospel. Are you with me? In fact, nakakapagduda nga kung ligtas ka kung hindi mo kayang ibahagi ang tagapagligtas. Hindi ka lalagong Kristiyano kung hindi ka nag-aakay ng mga kaluluwa kay Kristo. Totoo yan. Are you with me? Gusto niyo bang kayo lumago sa Panginoon? In reality, in fact, ulitin ko sa inyo ang tunay na kinaawaan, tiyak maawain. Ang tunay na kinahabagan, mahahabag. Ang tunay na nasa liwanag, magliliwanag. Hindi ako naniniwala na ikaw ay naakay, na ayaw mag-akay. Paano kang lalago? Sa totoo mga kapatid, kalimitan mga kapatid ng paglago in a realistic way and a very powerful way, yung aktwal. Hindi yung pakikinig lang. Totoo na. Hindi, alam niyo po, ang pakikinig ay kumbaga panggatong yan para patuloy na umandar. Ganon yan. When was the last time you share Christ? Kailan huli mong ibinahagi si Jesus? Kailan ang huling nagbahagi ka ng kaligtasan ng Panginoon? Paano ka lalago? Are you with me? Doon sa ating goal na 100, ilan ba yan? 60, kailan ka naging kabahagi, mag-invite man lang? Kailan ka huling nagbigay ng polyeto? Kailan kang huling tunay na nanalangin sa mga mahal sa buhay mong unsaved? Without becoming involved in soul winning, don't expect Christian growth. I don't believe that. In fact, nakakaduda ka nga Paano ka magiging Christian kung ayaw mong iba'y maging Christian din? Ang nagbibigay ng buhay, yung may buhay. You can give life if you are alive. Amen. Ngayon, ang background po ng Mark chapter 13, ito po yung tinatawag na Olivet Discourse. Sa mga nagbabasa ng Bible, alam yan. Sa mga Bible students, alam yun. Pag sinabing Olivet Discourse, ito ang panahon ng Diyos ay nagtuturo sa mga olibo, sa mga puno ng olibo. Ang pinag-uusapan diyan ay second coming. Things to come. These verses are part of Jesus' teaching about the future. Ayun po mga kapatid, ang mga hinaharap natin ay nakabalandra na sa banal na kasulatan. Kaya huwag na kayong magulat sa mga digmaan. Nasa Bible yan. Ay kagulat mo kung ikaw ay asin na hindi ka naglalasa. Ikaw ay liwanag na hindi ka nagliliwanag. Puno ka ng bulok. Ikaw na may hindi nagawa ng solusyon. Yung magtapong ka na salita ng Diyos, at least hindi ka bulok. He who does not protest against evil is really cooperating with it. Are you with me? He who does not protest against evil is really cooperating with it. Kapag hindi ka nangangar lang tama, tiyak kalampi ka ng mali. Are you with me? Ito yan. Ito yung bago siya mamatay sa cross, ay ipinapauna na niyang itinuro yung mga mangyayari sa hinaharap para paghahanda ng kanyang mga disipulo. Oy, mga disipulo, mga alagad. Okay, malapit na mamatay.
ito ang mga mangyayari sa huling panahon. Are you with me? Huwag ka nang tataya ng loto. Wala din yan. Ito ang paghandaan mo. Mamaya, mababasa natin yan. Are you with me? So, ang historical context po nito, mga kapatid, ang mga disipulo ay malapit ng harapin ang persecution mula sa mga Hudyo at Romanong pamamahala, authorities. At ito po yung mga naganap sa Book of Acts, kung kayo po yung nagbabasa ng Acts. Ano ho? Alam mo, ang sinabi doon ay Book of Acts. Kasi talaga ang mananampalataya dapat may mga aksyon. Ano ho? Kaya may mga acts. Ibig sabihin, ang mananampalataya ng Diyos dapat gumagawa. Kaya may heroes of faith. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya dapat may pinatutunayan sa kanilang pananampalataya. Ha? The disciples would soon face persecution from both Jewish and Roman authorities. Nakakalungkot ngayon, na tayo sa mundo, walang persecution. Bakit? Hindi naman talaga tayo involved. Alam sa totoo na, lahat ng makakaranas ng pag-uusig, yung mga natayo kay Kristo talaga. Hindi mukhang na kay Kristo lang, pero hindi tumatayo kay Kristo. Are you with me? So, the gospel began spreading beyond Israel to the Gentile world. Ano ang mission? So, meron na yung setting. Ito yung pong Olivet Discourse. Ang historical po nito, mga kapatid, ang kanyang mga alagad ay malapit ng makaranas sa mga pag-uusig na naganap doon sa Book of Acts. At ang ebanghelyo po ay nagsimulang kumalat mula sa Israel hanggang sa daigdig ng mga hintil. Naabot tayo sa biyaya ng Panginoon. And then, dito, ang mission dito, ang mission ng kapitulong ito na pinapakikita, sabi po ng verse 10, and the gospel must first be published among all nations. Tagalog nga natin. At sa lahat ng mga bansa, ay kinakailangan. Alam mo, sa totoo na, yun yan ang puntos ko kasong naunahan ni Ando, yung must. Alam mo, dapat tayo maging matapang. Bakit? Must yan, must. Kinakailangan. Munang maipangaral ang ebanghelyo at sa lahat ng mga bansa. Mga kapatid, ang target natin hindi taisan lang. Kaya na-encourage ko talaga yung mga men natin. Huwag lang kayo mag-Bible school. Ha? Pastor nyo nga, lumpoy nag-mission. Ha? Huwag ho tayong manatili sa Jerusalem. Alam mo kung bakit pinadalhan ng severe habok of persecution through Saul dati? Kasi nawiwili na ang church na awitan, ala ng awitan. Gathering na ng gathering, dalhan nga kayo ng Saulo. Pag-uusig, hindi sa kapan ng alat. Ayaw po mga kapatid, fellowship is good, but we have to have fellowship in the gospel. Ha? Special men, workers. Ay, iniwala, kaya ka nag-worker, dapat magpastor ka. Ha? Dapat yan ang ini-inculcate mo sa utak mo. Pag hindi, ano ka? Ano lang gusto mo? Ha? Mag-akit tayo ng kaluluwa. And then, sabi dito, God is able to embolden you. Ang Diyos ang magpapatapang sa atin. Ha? Pambihira, no? Daming-dami mong lakas na lakas mong loob na gawin. Tapos mag-mission, duwag ka. Ay, hindi tama yun. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Intro pa lang ho ako. Paano ba mag-preach ng mahaba, mamaikli? Una, ang ating pamagat, God is able to embolden you. Sapagkat sabi ng talata, Tagalog sa verse 11, sige, ang lahat ng mga bansa ay kinakailangan mo ng may pangaral ang ebanghelyo. Kinakailangan. At pagdakay dinala sa harap ng mga kapulungan.
Ano? At pagka kayo'y dinala sa harap ng mga kapulungan, nakakatakot yan. Di ka yan na nangyari sa mga apostol? At kayo ibigay ay huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong sasabihin. Ibig sabihin, kaya ng Diyos bigyan ng lakas ng loob. Man. Hindi madaling mag-akay ng kaluluwa. In fact, hindi madaling umimik. Pero sabi ng Bible, datapwat, ano sabi diyan? Ay huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong sasabihin. Datapwat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na iyon. Ano yan? Datapwat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na iyon ay sa ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita. Kaya tayo nga'y walang bunga salita natin tayo na asa, kundi ang Espiritu Santo. Amen. Kaya kayong mga nakakalakad, mas lalo kong hinahamon kayo. Kala nyo, ang dali sa inyong gawin ng soul winning kasi may paa kayo. Kayong mga nag-aral, mas lalong dapat madaling gawin sa inyo soul winning. Bakit? May paa na kayo, nag-aral pa kayo. Amen. Kumusta kayo? Pagdating sa Ebanghelyo. Ito ang tatandaan ninyo. Kapag hindi ka nag-aakay, ikaw ang maaakay. Kaya tayo madaling mahila sa panghihina kasi hindi naman talaga tayo nanghihila ng iba para lumakas. Are you with me? Ano ang gagamitin ng Diyos sa konteksto natin para tayo ay mapalakas ang loob? Kaya ba'y malakas ang loob? Amen. Si Rowell nga, tatahimik pero may mababaptize na yan isang araw. Sasabihin mong hindi maimik. Bakit? Hindi naman siya naimik. Susunod lang tayo. Ang dami mo nga pang imik. Anong ginagawa mo? Tama? Hindi sa dami na sasabihin. Ang tanong kung may sinasabi ka. Verse 10. Verse 10, ano sabi? At sa lahat ng mga bansa ay kinakailangan mo ng ipangaral ng Ebanghelyo. How God emboldened us in winning souls. Kasi mind you, mahirap maging masigla kay Kristo na hindi buhay kay Kristo talaga. Lalo sa pag-akay ng kaluluwa. Lagi ko nakikita dyan si Joseph Panelo. Si Pastor Melmart, observe ko rin sa kanya yung kanyang pagiging spiritual. Bakit? Wala akong spiritual na hindi nagsosolwin. Are you with me? Verse 10. Ano ang una? Punto. God emboldened us, number 1, through a driving duty. Through a driving duty. Yung mga naikinig dito, mahamon. Pero yung tutulog lang, nakakaawa ka naman. Sabi ng verse 10. Verse 10. Sa lahat ng mga bansa ay kinakailangan. Nakikita niyo ba yan? Talatang yan? Bilang ligtas? Nakikita niyo ba yan? Lahat ng mga bansa. Alam niyo mga kapatid, bibigyan ko ng halimbawa. Sino dito yung tatay? Ang tatay. Sino tatay na dito? Tama ba itong sabihin ko mga tatay? Bakit ako di dapat panghinaan ng loob na mag-adhika, kumayod, tumarabaho? Paano ang obligasyon ko sa aking asawa at mga anak? Hindi ganito Paano ang obligasyon ko sa aking mga asawa?
Yung tunay na ama, lalabanan mo ang takot dahil ng iyong obligasyon. Di ka, Brother Sergio? Para kang ang hirap, hindi paglabanan yung mga challenges, yung mga takot ng buhay. Paano ang asawa ko? Paano ang mga anak ko? Ano ang bakit ipinakita yung verse 10? May obligasyon tayo. Paano yung mga taong dapat maabot ng ebanghelyo kung ikaw ay hindi patatapangin ng Diyos? Tama ba? Baka nga yan kapatid mo eh. Baka yan mga mahal natin sa buhay eh. I believe in election pero hindi ko kilala sila. Ha? Kaya nga hindi pinakita sa atin para tayo magtrabaho. Hey, are you with me? Si Kristo ngayon nagtrabaho. Ikaw na iniligtas lang ay hindi ka gagawa. Ay yung ang tagapagligtas gumawa. Mali ang konsepto mo. Ha? Mali ang tukmo ng utak mo. Kapag talagang ligtas ka na wala kang drive, mag-soul ng win. Mag-soul ng win. Mag-win ng soul. Amen? Mali. Tayo niligtas para kasangkapanin ng kaligtasan ng iba. Salamat, ako'y may Kenneth na ulit. May Kenneth na. May Kevin pa na nag-aanyaya sa Tagabalete. Pasalamat kayo kay Kevin. Bukod mas pogi sila sa inyo, inaanyayahan niya kayo. Ayaw ba concern sila sa inyo? Gusto nila'y makakilala kayo sa Panginoon. Bihira yung kabataan ganyan. Kalimitan ng kabataan ngayon, lari may tsura yan. Baka 3 na chicks niyan. May blackie, may brownie, may... Pero takot yan. Alam ko, nakakagusto rin yan. Pero takot yan. Bakit? Bawal dito na ang bata ay may ganyan na agad. Di ka pa nga nagbubunga, yan agad ang iniisip mo. Kaya nga inakakay ka niya para mapanligaw na. Alam nyo, kapag ikiresponsable, lalakas ang loob mo. Ako yung may tiyuhin hanggang sa nagkasakit na dahil responsableng ama, gusto may pag-aral ang kanyang mga anak. Naipagtapos niya pero siya nagkasakit na matay. Bakit? Lumakas sinasagasa ang ulan, ang araw, ang alabok, ang init. Sinasagasa alang-alang sa pagiging responsableng ama. Mind you, dapat nadadrive tayo ng ating duty. Amen? God is able to embolden us through a driving duty. Ito ang instrumento. May ibinigay, may iniatang ang Diyos na katungkulan sa atin na dapat gawin. Ang iglesia ay nag-exist. Hindi para lang fellowship ng fellowship. Merong indoor fellowship, merong outdoor. Hindi ko tayo puro sa kantahan lang. Magandang may mga games, pero gumames ka na ng gumames. Kumusta yung soul winning? Are you with me? Ay. Ano sabi ng talata? And the gospel must first. Mas. Ano yung ibig sabihin ng mas? Nasaan si Ando? Ayun pala. Hindi, meron kang interpretation maganda. Pero ang idea, kinakailangan. So, kailangan. Ano ang saklaw ng kailangan yon? Among all nations.
Sana si Kevin, tawagan din ng Panginoon magpastor. Si Kenneth, si Kat magpastor. Hindi ho, hamak ang magsunod sa Diyos. Ang matagumpay na buhay, masunurin sa Diyos. Ang talunang buhay, masuwayin sa Diyos. Amen? Welcome ho. Ang mga magpo-full time pa. Kasi, ang gusto ko talaga bilang pastor dito, dumami ang God Disabled Baptist Church. Parang ayaw nyo. Dumami ang God Disabled Baptist Church. Salamat may Pastor Gary na tayo. Ari nga binata pa eh. Kumahog na eh. Kaya nakakahiya yung may asawa na hindi nagkukumahog. Ay ito binata eh, nagkukumahog eh. Dahil pa may pinasususong 10. Oo. Pastor yon. Pero masipag. Sa totoo na mga kapatid, kapag manggagawa ka ng Diyos, hindi bagay na ikitamad. Kaya nga laborer. Saan ka nakakita ng laborer? Walang ginagawa. Are you with me? Pag sinabing labor, hindi madali. Saan ka nakakita nagle-labor na nakangiti? Inanganganak? Nagle-labor? Nakakita na ba kayo nagle-labor na nakangiti? Walang gayon. Walang gayon. Pag sinabing nagle-labor, nahihirapan. At hindi sa sariling hirap para sa gawain. Magandang nahihirapan para sa gawain ng Panginoon. Magsipag. Lahat dapat ng anak ng Diyos magsipag, lalo sa gawain ng Diyos. Bakit? It is a must. And the gospel must. Do you know that word? Must. Hindi optional. It is not up to us. It is not up to you. It is a must. I must needs go home by the way of the world. There's no other way but this. Ano gagawin niyo? Must. Kaya nga sabi, ye must be born again. Except a man be born again, he cannot see nor enter into the kingdom of heaven. Ye must. Alam mo, kung hindi ka papanganak na muli, hindi ka palangit. Ye must. Yan din ang ginamit. Must. Oy, are you with me? Kaya nakatuwa din si Brother na nagtatrabaho, pero nag-aakay ng kaluluwa. Si Brother Albert, kanya mga bisita sa tuwing Monday, mga bisita para yung mga malibiran doon. Ba, ilang taon na yung malibiran na yon? Hanggang inaandun pa rin, mga Chavez? Amen. I must. And the gospel must. Men. Men. Are you with me? Men. Hindi na amen. Men. Are you amen? Preach the word of God. Tama ba? And the gospel must. So, how God emboldened us? Through a driving duty. Alam mo mga kapatid, binigyan tayo ng katungkulan. At yung katungkulang yon, paano na kung di mo gagawin? Ano mangyayari? Mga tatay, paano kayo ayaw nyo na magtrabaho? Brother Sergio, hindi mo kadais yan. Si Mila. Dais ka ng dais sa akin. Wala ka naman pira. Outside, di ko lang buka ngayon. Kaya akala mo mga young people, basta lang pag-aasawa? Hindi, puro yung pag-ibig.
Ang pag-ibig na walang pera, hindi yung pag-ibig. Huwag kang maniwala sa mga drama. Kaya ang buhay niyo, puro drama eh. Drama kayo ng drama. Hindi drama ang pag-ibig. Tunay yan. Kapag abot-abot ang sipunin. I love you. Wala mangyayari sa pag-ibig mong yan. Baka iwanan ka pa ng asawa mo. Ay nga ang iba yung responsable na nag-aaway pa. Oy, young people. Ipokpok mo muna ang ulo mo. Nang matauhan ka. And by the way, may uhog ka pa sa tenga mo. Makinig ka sa pastor mo. Makinig ka sa magulang mo. Di ka nga makapag-akin ng kalaway. Yan agad iniintindi ba? Amen? Ang mass, first be published among all nations. Yan ang mass, hindi ang love life. At saka madali na yan. Kita mo ako? Ha! Sabi ni Mami, dati, ako'y December 29, ako pala yung Miyerkules ng ipanganak. E di tinina ng akin, dati ikaw yung August 26, ikaw pala yung Miyerkules din. Kaya sabi ko sa kanya, kaya pala gustong-gusto mo ako. Pareho tayo ng araw. Katawa naman may asawa ako. Sabi nga kay Des, alam mo, may natutuwa sa gawa ng Panginoon. Inuna muna niya ako may tao bago ako makapag-asawa. Iba-iba ang pagtawag ng Panginoon. Pero alam ng Diyos ang kasta ko kung ako'y nagustuhan agad ng aking mga naging kaibigan, anong hirap ng aking buhay na yon? Bakit? Saan ako? Kaya salamat sa inyo pagmamahal sa pastor niyo. Amen? Yung pag nag-birthday ako, okay, ano na? Ilan taon nag-ako sa August? Okay, 100 years old na eh. Okay, 100 years old na. Yeah. Bakit? Kung anong taong ko yun yung bigay 55. Dapat 56. Dapat dublihin nyo. Pagka nag-anniversary, meron pa ako. Ngayon, kung ako ay mag-mission na wala pa kayo, sa tayo kong ito, mahirap. Tama? Kaya ang Panginoon marunong sa akin. Ang Diyos talaga, all things work together for good. Talaga ako na may ibig na Bigay ito Panginoon, puro kaibigan. Pagsala sa kaibigan, kapatiran. Kasi may panahon ng Diyos. Antayin mo ang panahon ng Diyos. Huwag kang magmadali. Kaya nakukuha mo yung bungi. Kasi ikay mapagmadali. Tama mo si Sheila? Ilan taon na kay Sheila? Never mind. Alam mo, iisang ang babae na sinabi ang edad sa Bible. Si Sarah lang. Kaya hindi ako nagtataka. Pag tinanong mo ang babae, ilang taon ka na? Hindi pa kaimik. At nasiring. Tapos pag tinawag mong, Ma'am, miss pa po ako. Di nga. Parang yung isa nagtitinda. Manong, magkano yung inihaw na yan? 200. Dumating siya, Pogi, magkano inihaw mo? 50 pesos. Sabi niya, bakit yun ay 50 pesos? 200. Ano ba sinabi mo? Manong, ano sinabi niya? Pogi. Siyempre, 50 pesos lang yun. Diga, ganyan tayo eh. Bibili ba kayo? Umbira kayo. Ang hirap mag-alis ang antok nyo. Through a driving duty. Batid, mas. Kaya huwag kang tutulog-tulog sa pananampalataya mo. Meron tayong gagawin. Hindi lang sa taisan. Sa buong mundo. Inangyari kahit kayo may vertigo. Mag-post kayo na mag-post ng talata, makakaabot yan sa buong mundo. Yan pang maganda sa atin, may media na tayo. Kung hindi tayo makapunta ng iba't ibang lugar, yung talata ang hihikap.
Pero huwag ka namang umasa dyan, may paa ka naman panghikap. Ako nga, taga Batangas City, nakarating ng Taysan. Kakaintindihan ba tayo? May papasok ko ba ulit sa Bible School ng mga young men? Kung hindi man sa full time, yun, si Lance. O, palakpakan natin ang Panginoon. Oh. Meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa bang gustong tumanggap sa Panginoon? Wag kang panghihinaan ng loob. Wag kang panghihinaan ng loob. Hanggat may ando dito, may kosa. Ano? May kakosa. Tingnan niyo po yung kanilihigan doon. Pag pumasok kayo, kosa. Ano? Akala natin nasa bilangguan eh. Ganyan ang kanilang kwarto eh. Sabi, dumalaw yung ano. Sabi niya, brother, Kuya Mark, may dalaw tayo. May dalaw tayo, ano? Parang bilangguan mo yung kanilang kwarto doon eh. So, number 1, through a driving duty. Mga batid, bawal ang walang ginagawa. Bawal na bawal yan. Bakit? Meron tayong obligasyon. At ang ating obligasyon, pangmalawakan. Kaya iniisa-isa ko yung mga men natin. Gusto ko kayo maging mga pastor. Ha? Gusto kong abutin ko pa na ako yung mag-o-organize ng inyong mga churches. Gusto ko ako. Total, magwa 100 years old na ako sa August. Gusto kong abutin yan. Yeah? Di kaya gadyang bago ako eh. Tuluyang maubusan ng ngipin eh. Totoo yan. Kinakausap ko yung mga yan. Pastor, paano ikaw na lang? Aba, dati namang wala kayo. Marami yan. Ay matutulay si Lance. Bahala ka ngayon sa pulis. Kaya ka baga, taas ka ng kamay. Baka ikaw yung makulong doon. Nais ko lang share sa inyo, may gagawin tayo. May ipinapagawa sa atin ang Panginoon. Then number 2, through the disclosure of the deceiver. Tingnan po ang verse 6, then 21, 22. Andiyan pa ba kayo? Ano yung gagamitin ng Diyos para tayo ay huwag panghinaan ng loob? Alam mo ang kanyang gagawin? Hoy, huwag kang panghinaan ng loob. Marami kang gagawin. Seryo, huwag kang panghinaan ng loob. Paano si Mila? Paano si Jayden? Magpapastor din yan. Ano pangalan ng bunso? Ayun pala ang Jayden. Yung isa. CJ. Asa si CJ? Asa nga siya? Ay. Hindi nga? Pakisabi Hindi ko kayo minamain condition. Yan talaga ang condition. Maraming nangangailangan. Marami. Kung ako lang yung nakakala. Babagay, hindi man nagkamali sa akin ng Diyos eh. Talagang nilumpuni ako eh. And all things work together for good. Ako yung magpapalakad ng mga nakakalakad. Kung ako hindi nakakalakad, ay nagsisikap, kayo paga. Tama ba? Ako nga pila nag-mission, kayo pa. Mingot nga Tama? Kaya naman kayo. Kung yung pilay ngayon nagagamit ng Diyos, tapos ikaw yung nakakalakad hindi. Naintindihan niyo ba yan? Kung ako yung nakakalakad, wala kayong binatbat sa basketball. Planggana ang aaring. Number 2, through the disclosure of the deceiver. Alam mo bakit dapat talagang malakas ang loob natin? Tingnan niyo po ang talata. May sagot ang talata. Maraming paririto sa aking pangalan.
na magsasabi, ako ang Kristo at maliligaw ang marami. Kalahin mo yung mga kapatid, sulong. Hindi ka maingli, uunahan ka ng kulto. Ha? Mga kapatid, ay kilos. Yung mga anak ng Diablo na kilos, tapos anak ka ng Diyos, hindi. Maraming paririto, hindi kakaunti, marami yan. Sa aking pangalan, di kay Jesus din. Jesus din. Lahat ng reliyon, Jesus din ang sinasabi. Pero sa aking pangalan, ako ang Kristo, yung pamalupit, nasa Mindanao yan. Ayan o, maliligaw ang marami. Bakit tayo pala, alam mo, how God involved in us. Number one, not only through a driving duty, but also through the disclosure of the deceiver. Dapat alam natin na maraming mandaraya. Lahat ng relihiyon na nagtuturo ng kaligtasan na hindi tiyak, kulto yan. Ayun lahat ng relihiyon na hindi daw matitiyak na ikaw ay palangit, sala yan, mandaraya yan, pero masipag ang mga yan. Dapat tayong mga totoong lalo. Dapat sampal sa atin yan. Isang pagpapahiya sa atin yan. Namumula dapat ang ating mga pisngi na yan. Dahil bakit itong mga ito na hindi naman ligtas, bakit aktibo? Tapos ikaw anak ng Diyos. Duwag. Are you with me? Ito yung mga yan, akyat ng boss Nangangaral sa boss. Mga babae pa, marami doon. At ang malupit na yun, pagkatapos, kukuha ng buslo. Sisigla ng bunga. Pagdating sa dulo, lalamba-lamba yun. Pero lakas ng loob. Pero sabi, deceiver. Are you with me? Tingnan pa natin, verse 21 and 22. Ay, gusto ko si Eric. Kahit paubos ang buhok, at least tunay ang dalang aral. Minsan napansin ko si Eric, magkasama kami ito sa kainan, doon sa conference. Eric, ikaw ba yan? Bet, kaninang kahapon lamang, kay kapal ng buhok mo. Bakit ngayon utay-utay na nanlulo mo? Sabay gaya naman si Eric. Nabibiro ko ng ganyan. Kaya galit na galit na sa akin yan Iba na kung bumuhat sa akin parang pabarog na Para dama kita. Kaya kayo mga babae, huwag kayo sa buhok titingin. Tama si Maricel. Sabay napagaya na si Joric. Iniisip niya, ako na yata sunod. Pero alam niyo ba ng ganyan, kalimitan ng ganyan mababait. Bakit? Walang ikababanas. Kaya malalago ang buhok, ay banasin yan Di ka, ang bait ni Habibe? Nene, di ka, ang bait ni Joric? Sila, napapahinga ko sa kanila Tama, tapang ko kay madam. May buhok pa Okay, tumulan. Wala na ako. Okay. Anong punto tayo? Okay. At kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo, o nariyan, huwag niyong paniwalaan. Verse 22. Ang gano ba yan? 22. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga tanda. Halain mo, naka-wheelchair, biglang lumakat. Ang tindi ng daya nun. Makapunta kaya doon, itunay. Dali ba ngayon? Pag hindi ka gumaling, wala ka kasi pananampalataya. Ang dami ngayon, mapapanood ba sa TV? Ang bihira, nangingisay. Ang gagaling umakto. Nadaan na lang.
Kaya ko rin yun eh. Uusapin ko siya, no? Ryan, pag ako nagsalita ng Jesus, mangatal ka! Kaso tumayo ka, hindi makatayo. Mahina ang pananampalataya mo. Kita mo naman ay niluluko lang ang tao. Pero lalakas ang loob. Tapos ikaw ay tama. Ikaw ay tama. Sabi mo ikay may buhay na walang hanggan. Sabi mo ikay tiyak na palangit. Alaman mo ang doktrina. Si Jesus lang ang pag-asa. Siya lang ang magbabago ng buhay. Kaya ini-encourage ka niya. Ang deceiver na kalat. Ikaw yung tunay. Dapat ikaw ay huwag mahiya. Nangangaral yan sa bus. Nangangaral sa palengke. Sinaando. Kaya nagkalat niya sinaando. Kaya dapat tayo ang nagawa niyan. Salamat kay Ando, kay na Mark Anthony, kay na ano. Kalahin mo nangangaral sila sa palengke. At alam mo ang bunga, may nagbibigay ng kalabasa. Siguro ligtas na yung mga yun. Ano? Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo. At mga bulaang propeta. Tayo nasa huling panahon na, mga kapatid. Ang chapter 13 ay Olivet Discourse. Ang ibig sabihin ng Olivet Discourse, John itinuro yung huling mga mangyayari sa huling panahon. Ang cross-reference na ay Matthew chapter 24 and 25. Makikita nga natin diyan yung mga digmaan, kasama na yan sa tanda. Malapit na tayo sa dulo. Are you with me? Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, take note mga kababayan, mga bisita namin, huwag kayong maniniwala na lahat ay sa Diyos. Bakit? Diyos na may sabi, may bulaang Kristo. Bakit ganon? Maniniwala ka pa rin sa Diyos. Biblia nga may sabi may bulaan. May bulaang propeta at naman magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan upang mailigaw nila kung mangyayari, pati mga pinili. Ang tindi ng pandaraya yan, pati mga pinili, halos maligaw. Hindi bibiro yan. Sa totoo na. Parang convincing nga ang kanilang mga ginagawa Parang sila yung tunay. Sila yung sila yung mga aktibo. Sila yung malalakas, sila yung mabibilis. Alam mo, sadyang pinalitaw yan ng Diyos para tumapang tayo. Uy, maingli. Ay, kita mo ang mga yan? Kita mo ang mga yan? Sa totoo na, maraming alagad si Kay Buloy. Yun nakikita niyo sa SM, mga nagtitinda ng ballpen. Yun ay taga-tinda niya. Tingnan yung mga 4 square, sila yung nangangaral sa bus, sa mga palengke, at nangihingi ng abuloy. Ang lalakas ng loob. Pinakita yan sa atin ng Panginoon para mas lalong dapat tayo ang matapang. Maliwanag ko ba? Opo. Yan. Yan gusto ko sa mga taga-Balete. Amen. Siya magpapastor din yan. Then number 3. Number 1, through a driving duty, through the disclosure of the deceiver. Then number 3, through distressing days ahead. Through distressing days ahead. Mind you mga kapatid, ang mundo ay hindi pa alwan. Tatandaan ninyo yan. Huwag kang mangangarap ng langit sa lupa. Wala yan dito. Tingnan po ang talata, verse 7 hanggang 9. Nandiyan pa ba kayo? At kung makakarinig kayo ng mga digma at ng mga alingaw-ngaw ng mga digma, ay tataas ang diesel. Oh, yan talagang yan ang effect ng mga digmaan. Akalain mo, pinakompute yung isang missiles ay isang bomb ng pinalpasan ng Amerika. Nalimutan ko na lang milyon pa lang isang bomba. At ang sabi, bilyon-bilyon na yung kanilang pinaalpas. Akalain mo, inuubos yung bilyon-bilyon dollars para lang mangwasak. Ganyan kamangmang ang kasalanan. Ha? Kaya mundong ito, huwag kang umasa, ito'y paganda. Dadaan tayo sa 7 years tribulation. Kaya yun ay pinakikita sa atin, para lumakas ang loob mo, hindi ka taga rito.
Ikay magpagamit na sa Panginoon. Huwag ka laging pakyut ng pakyut. Hindi naman ikaw ang tunay na mukhang yan sa Facebook. Bigyan naman yung lagi ang alam mong gawin. Mag-post ka ng talata. Mag-share ka ng gospel. Ang mundong ito'y sa pahirap, hindi sa pasarap. Naniniwala ba kayo sa Bible? Kung hindi ka naniniwala sa Bible, baka nga hindi ka magamit ng Diyos. At kung mga karinig kayo ng mga digma, nakakarinig ba kayo ng digma? At ang mga lingaw-ngaw ng mga digma, ano kat naligaw ang isang message dito? Salamat lang, hindi naliligaw din ano? Tapos sa bubong natin, mahirap ang paggawa niya. Ay, huwag kayong mga gulumihanan. Ibig sabihin, kung makita niyo madigma, huwag kayong maduwag. Lalo kayong mangaral. Bakit? Talaga ang salita ng Diyos ay totoo. Mga young people, kung tinatawag ka ng Panginoon, isuko mo na ang buhay mo. At ako iniwala, ang tinatawag ng Panginoon, hindi lang young people. Pati new people. At kung makarinig kayo ng mga digma, kayo, may mensahe ba sa inyo ang digmaan? May mensahe ba sa inyo yan? Pastor, nga, mensahe. Salamat, di pa ako tinatamaan. Kaya po, pahirap ang mundo. Kala mo, doon ako mag-apply sa abroad na yun. No. Ang pinakaset, yung kalooban ng Diyos, hindi yung lugar. The safest place for the child of God is in the will of God. At kung mga karinig kayo man digma at ang mga lingaw-ngaw ng mga digma, ay huwag kayong maglumihanan, ang mga bagay na ito'y dapat na mangyari. Kaya mangyayari, huwag ka na magulantang. Dapat na mangyari. Dapat hindi pa ang wakas. Bakit? May tribulation period pa, may 1,000 years reign of Christ pa. Kaso lang pinakikita sa atin yan para makita mo na ang mundong ito'y hindi pasarap. Ito'y pahirap. Amen. Verse 8. Ano ba sabi ng verse 8? Sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa, yun ay Iran laban sa USA, sa Israel. Natutupad yan. At kita mo, tapos kurap pa naman, wag lang di makabalita ng digma, tax agad ang diesel, doble. Si Jane na lang naman, si Erel lang hindi nataas pero yung diesel nakailang beses nang tumaas Di ka? O sige, mag-asawa kayo. Wala kang markilang kotse. Bakit? Mahal ang diesel. Magsipag. Lalo sa Panginoon. Amen. Bigyan naman pag lumipas na. Walang mo na lang pagtaliin Ayoko pa, ang daming gagawin. Ganyan lang naman yan. Antayin mo ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at lilindol. Sa iba't ibang dako. Kayo pinakakapakinig ng lindol? Magkakagutom. Pero tingin ko sa inyo, puro mga talisayin Mga burok ang ang dami yung burak na nakain siguro. Kala mo mga anak ng Diyos, hindi pinagkukulang ng Panginoon. Amen? Magkakagutom. Ang mga ito'y pasimula ng kahirapan. Basta may digmaan, pasimula na talaga ng kahirapan yan. Anong punto natin? Through distressing days ahead. Talagang mangyayari sa hinaharap ay pahirap. Abay, maglingkod na. Ipangaral ang salita ng Panginoon. Huwag kang magpantasya. Huwag kang mabuhay sa iyong pantasya. May Bible tayo. Hindi yan pantasya. Totoo yan. Amen? Ano sabi ng verse 13 and 14? Tingnan po natin. Verse 13 and 14. At kayo'y kapuputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ito'y sinuhula sa mga apostol na kinakausap niya. At kahit sa ngayon, applicable ito. Basta ikay masipag kay Kristo, masipag din sa iyo ang dyablo. Datapat ang magtiis hanggang wakas. Ayan nga. Kita mo yan.
Kita mo yan, sabi sa iyo kung di ka magtitiis, hindi ka maliligtas. Alam mo kung bakit ka nagtitiis? Dahil kay ligtas. Ang cross-reference niyan, tinignan ko sa Revelation, lahat na nagtiis sa Revelation, kahit nang during tribulation, ay nang dahil sa kanilang pananampalataya. Yan ang perseverance of the saints. Hawak ng Ama, hawak ng Anak, kaya makakapagtiis hanggang wakas. Okay. Ang punto, mga kapatid, ang dulo'y pahirap. Sa totoo na. Tapos yung mga liliit na business, makmak. Ako, paano pag nagmahala na? Alam mo, kaya sabi ng Bible, ang mayaman ay sa payaman. Ang mahirap ay sa pahirap. Bakit? Maraming papataying business ang mga malalaki. Pag nag-angat yan, paano ka pa makakahabol na maliit? Ay, kusinilya nga lang, ay wala nang gas. Paano pa yung fishball? Wala. Kung ako sa iyo, magtindang lapos tiso. Mambungkal ka ng kampusan to. Pahirap yan. Kaya ba iniwala? Huwag mong aasahan ang lupa'y magiging langit. Sa kabila pa yun, after na 1,000 years reign of Christ. At ang mundong ito'y gugunawin. That of what? Okay, verse 14. Nasama? Sige, verse 14 na lang. Ngunit pagkakita ninyo ng mga kasuklam-suklam na paninira na nakatayo doon sa hindi dapat yung kalagyan, ito yung pagre-revelasyon na ng Antichrist. So, ibig sabihin, ito yan mid-tribulation ito. Future nga, futuristic nga ito Ipinapakita ang inaharap, hindi maganda. Kasi, time will come, yung pangarap ni Lucifer na agawan ang Diyos sa trono, gusto niyang magawa yan kahit sa tribulation period. Siya'y papasok sa dakong kabanal-banalan at gusto siyang sambahin ng tao. At talaga sasamba ang mga tao sa kanya na ang kanyang number ay 666. Pero sabi ng Bible, kaya sila sumamba, ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang sinasabi ng Bible. Sulong. Kaya binakikita ng Bible, palalakasin ko inyong loob. Huwag na kayong umasa sa mundong ito. Sa akin na kayo aasa. Ipangaral mo ang Ebanghelyo. Kung magkagay magsista ka sa kayo. Verse 19 and 20. Verse 19 and 20. Ano sabi dyan? Sapagkat ang mga araw na yun ay magiging kapighatian, mga kapatid. Hindi kapistahan, kapighatian. Na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang ng likha ng Diyos. Ganong kahirap sa panahon ni Noe. Ganong kapahirap sa panahon ng Egypt, ganong kahirap sa panahon ng Sodoma, ganong kahirap sa panahon ng babaeng nagbigay ng dalawang, ano ba yun? Yung langis, konting langis, 3 taon kalahating kapighatian doon. Naku, ibibigay pa kay Elijah, mamamatay na sila. Mahirap yon. Ganong kahirap yung nag-usap yung magkapit-bahay, walang makain, lutuin mo yung anak mo at sa sunod yung akin. Akala mo sa tindi ng kahirapan, niluto ang anak, makasurvive lang sa gutom. Mahirap yon, pero ang darating na kahirapan ay mas malupit. Bakit? Hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang ng nilikha ng Diyos hanggang ngayon. Matindi ang inaharap natin, mga kapatid. Naniniwala ba kayo dyan? Pag hindi ka naniniwala, hindi ka talaga mahingli dyan. Kaya magpasalamat ka at ikay may pandesal pa sa iyong hapagkainan. Magpasalamat ka pat namimili ka pa pagsala sa adobong baboy, adobong tuko. Enjoy those blessings from God. Why? Hindi laging ganyan. Ako'y natutuwa, sino bang pastor na kasama ko? Nung bago kumain, nagtakal. Siya pala'y ganun. Inaalaala niya yung kanyang loved ones, inaalala yung kanyang... Sana po yung aking mangmahal sa buhay, sana po yung aming pastor, nakain din ng ganitong aming kinakain. Okay, inip na. Saan pa kaya? Baka yung presidente ng Israel, pag-pray din. Pero ganun siya, bago siya kumain, sana yung aking mangmahal sa buhay, nakain din ng ganito. Enjoy the blessings. Dahil time will come, wala yan. Kaya nung hamon, be bold enough to share the gospel. Why? Distressing days ahead must challenge us. Pahirap ang mundo. Pahirap ang mundo. Are you with me? Oy, gising. Gising, mga kapatid. Pahirap na nga ang mundo. Ako'y pahirap na rin.
Okay, 19 hanggang 20. Tingnan po natin. At malibang paikliin ng Panginoon ng mga araw, ay walang laman na maliligtas. Ang makaliligtas sa tindi ng hirap na yon. Kaya 7 years lang, baka maubos ang tao. Matindi, pagbubuhos ng galit ng Diyos. Ang tinatawag yan ay the wrath of God. Kaya iba yung the Lord's Day and the day of the Lord. The Lord's Day is Sunday, and the day of the Lord ay pagbubuhos ng galit ng Diyos. Are you with me? Kailan pa tayo mangangaral? Kailan pa tayo magpapasarap-sarap lang, patumpik-tumpik lang? Ang mundo'y sa pahirap. Are you with me? Amen. Katapos dahil sa mga hirang, talagang may pinili, talaga itong mga ito ayaw. May hinirang. We cannot erase the word election in the Bible. Na kanyang hinirang ay pinaikli niya mga araw. Baka madamay eh. Tingnan pa natin. 24 hanggang 29. Sige, bibilisan ko lang. Ngunit sa mga araw na yon, pagkatapos ng kapighatiang yon, yung first 3.5 years, ay magdidilim ang araw. At ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Kaya salamat, maliwanag pa ang buwan at ang araw. Mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, mga kapatid, kung ano man ang literal interpretation yan, pero ang pinahihiwatig na yan ay talagang kahirapan. May dilubyo, may masamang mangyayari sa ating harap. Bakit? Hindi pwedeng relax ang daigdig na palaban sa Diyos. Labanan ang mata mo rin ng ikimakinabang. Amen. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit. At magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Verse 26. At kung magkagayong makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa mga lapaap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Praise the Lord. Ano po mga kapatid, ang talagang masayang mag-antay sa pagbalik ng Panginoon, yun nag-share sa Panginoon. Alam, very exciting ang pagbalik ni Kristo kung talagang naglilingkod tayo kay Kristo. At mga kapatid, ako paniniwala, ang Diyos po'y just, righteous. What we sow shall also we reap. Backslide ka lang ngayon. Tapos gusto mo ng crown? Di pwede. Magmamanifest ang attitude natin ngayon sa tayo natin sa pagbabalik ng Panginoon. Nanindihan niyo ba yan? Kaya nga sabi, ang sino magbakaila sa akin, ikakaila ko rin naman. Pagdating ng anak ng tao at ng kanyang mga anghel. Kaya mga kapatid, maghihirap din lang naman ang daigdig. Di ako'y mangangaral na. Ito naman mundong ito'y wala rin. Sa totoo na. Alang ang di mangyari yan. Kung magkagay susugo niya mga anghel, at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa wakas ng lupa hanggang sa dulo ng langit. Verse 28, sige po. Sa puno ng mga ikos ay pag-aralan ninyo ang kanyang talingaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, malalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Verse 29. Ganyan din naman kayo. Pagka nangakita ninyo, nangyari ang mga bagay na ito. Ano yung mga bagay? Magbabangon ang laban sa bansa, magkakaroon ng kagutom, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako. Nangyayari na ba yon? Nangyayari na ho ba yon? Eh di ano ibig sabihin? Malapit na siyang dumating. Kailan ka pa mangangaral? Sa langit wala nang pangangaral. Ligtas na ang naandun. Mapwede ikaw ang hindi ligtas, di kayo papangaral. Ba't ka naman pupunta doon, hindi ka maligtas? Talagang iba'y wala na akong magawa. Nakasumpong ng kapayapaan. Paano ka mangangaral paglabas niyan? Kayo'y sumigla! May buhay! Amen? Sana matuto tayo ang mundong ito. Kaya, Nico, bagaman pogi ka, sabi ng iyong inay,
May pangarap ka, 3 asawa. Kaya kahit isa, wala pa. Pangarapin mo'y naglilingkod ka sa Panginoon. Nag-aakay ng kaluluwa. Piliin mo yung mga dalaga. Akayin mo sa Panginoon. Kaya mga worker, yung iuurong nyo, ituloy nyo na. Malapit na ang panahon. Amen? Ganyan din naman kayo pagka nakita ninyo. Okay, ano pa? Verse 33 hanggang 37. Tatapusin ko lang mga talatang ito. Kayo mga ingat, mga puyat. Baka kaya talagang biblical talaga kayo Okay. Kayo mga ingat at mga puyat at magpanalangin sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Ano ibig sabihin magpuyat? Hindi yung katulad na nakikita ko ngayon. Bunga yan ng puyat. Ang ibig sabihin, bantayan ninyo ang mga nangyayari. Maging malay kayo. Malapit na ang panahon. Amen. Tama ba? Praise the Lord. Are you excited? Are you excited doon dumating na ang Panginoon? Kung ikaw ang 55 years nang hindi nakakalakad, ay alam mo na may ikipapalta ng bagong katawan. Ikaw yung sinabayan ng likod na kung hindi umubog, nasakit, papaltan ka ng katawan. At saka alam ko mas mabuting lugar sa langit. Amen. Hindi nyo nalalaman kung kailan. Pwedeng mamaya. Pwedeng bukas. Pero kayo mga puyat, anong babantayan ninyo? Nagaganap na yung sinasabi. Kaya, dapat ipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. Amen ba? Yung pag ang mundo, mababot na pangaral mo, yung kapitbahay mo, hindi mo masira man lang. O kaya yung kasambahay mo, hindi mo man lang bigyan ng magandang patotoo. Then number 4, through the dependable word. Through the dependable word. Verse 31. Ano sabi ng verse 31? Ang langit at ang lupa ay lilipas. Sagya. Alam niyo po, basahin niyo Revelation chapter 21 hanggang 23. Ang langit talaga'y mawawala yan. Ang Diyos ay lilikha ng bagong langit. At ang Diyos ay gagawa ng bagong lupa na tinatahan ng katwiran. Hindi titira doon ang magnanakaw, mga duwag, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mga sinungaling, mamatay tao, mga mangkukulam. Hindi papasok doon. Yun laang mga naligtas. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Salamat sa Diyos. Ang kanyang mga salita ay hindi lilipas. Ba't ka mangangaral? Bakit ka huwag panghihinaan ng loob? Totoo, mapapagsaligan ang salita ng Diyos. Tuloy lang ng pangaral. Bakit? Totoo ang salita ng Diyos. Ano? Ang langit at ang lupa ay lilipas. Pero yung sinasabi ko sa inyo, kayo may buhay na walang hanggan, na kayo'y gagantimpalaan habang kayo naglilingkod, kayo palalakasin, bibigyan kayo ng lakas ng loob, etc. Mga pangako ng Diyos, yan ay tatayo. Mas matibay nga salita ng Diyos kaysa sa langit at sa lupa. Bakit? Mawawala yan. Pero ang salita niya ay hindi. Okay? Hirap ang buhay mo ngayon? Sa lupa lang yan. Amen? Ikaw ay nangungupahan lamang. Huwag ka mag-alala. Sa langit, mansyon ang bahay mo. Naniniwala ba kayo doon? Awit kayo ng awit ng kahit na kubo. Hindi naman yata na-appreciate yun. Alam niyo ba, kapag kayo ay mahirap, mas masaya tayo kaysa mayayaman. Pag tayo nasa langit. Kaya nga mas masaya ako sa inyong mga nakakalakad. Bakit? Una kong lakad, langit. Kayo, impyerno. Pag hindi nyo tiyak na kayo palangit, ang lakad nyo, impyerno. Kaya may tiyak na ninyo kayo palangit. Kaya maniling, tuloy lang sa Panginoon. Kahit mahirap ang buhay, may siya inaatake na sa kasitagiliran, tuloy lang yan. May hangganan yan. Amen? Ikaw, Iloy, papilay-pilay ka. Di ka nakakatayo sa kanyang likod mo. May hangganan yan. This world is not my home. Amen? At totoo yan. Bakit? Ang langit lilipas, ang lupa lilipas, pero ang salita niya hindi lilipas. Totoo yan. Kaya dapat malakas ang loob mo. Bakit ang salita ng Diyos ay totoo?
Nangihina ka ngayon, bangon. Ang Diyos ay mapagpatawad sa mga humihingi ng tawad. Bumagsak ka man ng ilang beses, itababangon ka ng Panginoon. Wala namang malakas sa atin. Lahat tayo kinahabagan lang ng Diyos. Then last, not only through a driving duty, through the disclosure of the deceiver, through distressing days ahead, through the dependable word, then through the divine indwelling. Tingnan po ang 13 verse 11. Alam mo kung bakit tayo lalakas ang loob? Dapat. At pagka kayo dinala nila sa harap ng mga kapulungan, lilitisin si Pablo. Dahil si Kristo man may pinagpauli-uli kay Poncio Pilato, kay Herodes, sino pag ang mano sa kanya? Kaya walang kasalanan. At pagka kayo dinala sa harap ng mga kapulungan at kayo ibigay, ay huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong sasabihin. Bakit? Datapwat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na iyon ay sa ninyong sabihin. Bakit? Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Alam mo sa totoo na kung may Holy Spirit ka, siya talaga magbibigay ng tapang. Siya talaga ang source ng tapang. Yung lakas ng loob, sa totoo na. Hindi papayag ang Holy Spirit na isuppress mong ibahagi ang Ebanghelyo ng habang buhay. Kung may Holy Spirit ka. May Holy Spirit ka ba? Alam mo, ang pinaka-pinali na talagang paraan ng Diyos para tayo maging matapang, malakas ang loob, mangaral, dahil na may Holy Spirit na nasa atin. Basahin ulit natin talata, dito ang magtatapos. Balikan natin. At pagka kayo dinala sa harap ng mga kapulungan, ano mang ating harapin, mga problema, trials, hadlang, kayo ba ay nakakaranas pa ng pag-uusig dahil kayo sumisimba dito? Kayo ba ay nakakaranas pa ng pag-uusig dahil kayo nangangara sa mga amo ninyo, sa mga empleyado ninyo, sa mga kabarkada ninyo? Ito, matinding hirap ito. Literal. Naganap na yan at patuloy pang magaganap. Ay huwag kayong mga balisa kung ano inyong sasabihin. Bakit? Imik lang. Datapwat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na iyon ay sa ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita. Are you with me? Kaya, huwag kang matakot ipangaral ang Ebanghelyo. Si Joseph, palibasa yung soul winner, ipinasyal ng kanyang kapatid sa Boracay, nung birthday niya. Nakita daw niya doon ang iba't ibang wika, iba't ibang mga turista. Sabi mo, itong mga missionary, pupunta pa ng ibang bansa, mag-aarap ang lingkod. Aray na! Ang balak daw niya, pagpunta ulit doon sa Boracay, siya daw nag-aaral ngayon ng English. Pagpunta niya sa Boracay uli, mangangaral siya doon. Bakit? Nandun na ang lahat ng uri ng tao. Mga iba't ibang bansa. Alam mo bakit? Akala mo ang soul winner, basta tagpo, ang iniisip niya, mangangaral ako dito. Mangangaral ako dito. Ang businessman, anong pagka nasa isip ng businessman? Maganda may Jollibee dito. Maganda may gasoline station dito. Yun, libis, babuyan niya. Pero pag ikina sa Panginoong isip, magandang may nangangaral dito. Magandang isang araw may mata yung iglesia dito. Kumusta tayo? Ano ka laman ng ating utak? Malapit na ang Panginoon. Amen? Kaya Jerome, huwag ka na mag-abroad. Magpastor ka na lang. Malapit na ang Panginoon. O kaya kung ikimatuloy sa abroad, huwag mong kalilimutan ang mga manggagawa. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit na hindi kinakain ng tanga. Hindi nananakaw na magnanakaw. Hindi kinakalawang. Gamitin natin ating buhay. Bakit? Malapit na ang Panginoon. May Holy Spirit tayo, huwag tayo maging duwag. Bigas panunood ng mga paggamit ng cellphone walang kaloriat, palihim-lihim ka pa, patago-tago ka pa, hindi ka nahihiya. Tapos si Kristo, ikinakahiya mo. Amen?
Nakakalungkot eh. Maraming Kristiyano talaga hindi involved sa soul winning. Akala'y masarap pa ang buhay na hinaharap. No. Kaya Kevin, tuloy lang. Kayo mga taga-Balete, atin lang kayo dito. May basketball man o wala. Hindi man kayo mananalo sa akin. Ang lakas ka na inyong loob. Lalabanan niyo ako? Di ba? Mga mothers, magkakaiba kayo ng kaluluwa? Married? Married? YS? Tuloy lang yung inyong shop na may ipit na trucks. Ito si na Rosemary, kita ko yan eh. Sa Alaktuwa ito, sa outreach. Yung mga tira-tirahan, sa halip na ibigay sa aso, hindi, biro lang, ano? Talagang kita mo, mainit pa. Para sa usaping gawain. Ay, iniwala mga kapatid, may gintong kutsara ka sa langit. Sabi ni Angel sa akin, Pastor, may ginto kang power chair. Ibig sabihin, pagdating ko sa langit, pilay pa rin. Ay ayaw ko niyan, pagbibili ko na yan. Amen? Sana tumapang tayo. Malapit na panahon. Kaya Rani, tuloy lang. Ano kayo tutuloy mo? Tuloy lang ng pangangaral. Amen. Sabi kayo, tuloy ng pangangaral, hindi ng pangangayat. Tuloy ng pangangaral, hindi ng pangangayat. Sino ibabaptize? Malapit na mabaptize. Tayo nga, mga malapit na ibaptize. Tayo nga po. Palakpakan natin. Palakpakan natin. Praise the Lord. Kayo mga malapit ng ibaptize, huwag kayong gagaya sa mga nalayo. Malapit na ang Panginoon. Kayo'y magpagamit sa Diyos. Sige, kapupogi. Pati yung babae, pogi. Tayong mga Kristiyana, magkakaiba tayo ng kaluluwa. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po.